Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! Winner Ka Pinoy na naman! It's January 11, 2026, dear friends. 111. Angel number, sabi nila ang 111. Kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema. Kumusta mga kaibigan? Ako sana ay nasa maayos kayong kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Living in integrity this 2026, meaning living in alignment. Yung bang totoo tayo sa ating sarili ngayong taon na ito mga kaibigan. Pinoy ako, buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. May agimat ang dugo nating mga Pilipino, mga kaibigan. Welcome po sa lahat ng mga bagong tagapakinig ng Winner Ka Pinoy. Iniintay ko lamang po yung link sa ating Facebook live stream para ma-share ko na doon sa mga nag-aabang sa aking wall. But anyway, you can always listen again po. Pwede nyo ulit pakinggan yung ating episode sa DZXL News on Facebook and on YouTube. Hinahanap kong kulo, ilang beses na akong muntikang mamatay. Oh, alam ko ang sekreto, kaya't nandito pa't buhay. So mga kaibigan, paano nga ba ang mamuhay ng totoo, in alignment, in integrity? Yan ang ating challenge, kaibigan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong tanghali talaga. Pinoy ako, buo aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Thank you so much, team, for sharing. Ayan, na-share ko na sa ating wall ang ating episode ngayong tanghali. Mga kaibigan, this broadcast is not possible, of course, without DZXL 558, Radio Mindanao Network, and our amazing team sa ating estasyon ngayon who are assisting me. Miss Kyle Dangante, Mr. Erwin Makatangay, Miss Leda Miranda, Miss Jel Kiran, and Mr. Wilson Abrea. Team, thank you so very much. Thank you so very much. Kayo po na mga nanonood sa ating Facebook live stream, mag-iwan po kayo ng inyong messages dyan ha. Or you can also send your messages sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Hoy! Pinoy ako, buo aking loob, may agiman. At dahil buo ang ating loob mga kaibigan, sige na po, let's do it right this time. Sabi nga, well, it's nice to have a second chance to do it right, diba? Kaya araw-araw naman po ay bagong pagkakataon, pero talagang kung titignan natin, minsan nasasayang yung pagkakataon kapag hindi natin talaga siya tinake advantage, diba? So let's make 2026 count. Dear friends, pag-uusapan natin how do we live in integrity this 2026. Ayan, mga kaibigan ha, samahan niyo po ako ng isang buong oras at padalhan niyo po ako ng inyong mga messages sa
0917-0145041. Pwede rin po sa aking Facebook Messenger sa Chris Lorenzana, or my personal number if you know my number, or pwede rin po sa ating Facebook live stream. There we go. So, living in integrity. Napakahalaga ng salitang integrity. Integridad sa Filipino usually po, no? Yun ang ating translation talaga. Pero paano nga ba ang mabuhay? Okay, alright, sorry, let me correct. Si Miss Kyle Dangate. Akala ko ako yung mali. Ayan, nalito lang po pala yung mata ko. Ayan, thank you so much and apologies, Kyle, ha? Okay, great. So, nakita natin nung nakaraang taon, mga kaibigan, ang malaking singil ng hindi pamumuhay ng may integridad. Di po ba? Yung ang ganda ng imahe, panlabas, ang ganda ng anyo, panlabas, pero parang bulok yung character. Nakita natin po yan, di po ba? Habang nanonood tayo ng mga hearings. At habang nag-uusap tayo minsan, kasi sabi natin, grabe no, yaman-yaman nila. And then sasabihin natin na, pero tignan mo naman, may singil. Kaya, yun ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong tanghali, mga kaibigan, na paano nga ba tayo mamumuhay na mas pinipili ang maging totoo sa tama sa ating sarili, sa naaayon doon sa ating mga pinapahalagahan, na hindi naaayon lamang sa anyo natin, di ba? Sa ipinapakita natin sa iba. Ano naman ngayon kung ang tingin ng iba sa atin is, ay, ganun pa rin siya, hindi mo siya babago, hindi pa rin siya yumayaman, ako, hindi man siya umuusad. Ang mahalaga is we are in integrity. Yun ang pinag-uusapan namin ng kapatid ko during the break, na parang we were wondering, we're thinking, parang sabi namin, tanda na namin, tas parang marami pa kaming hindi nagagawa. Parang ganyan, nagpa-project pa kami na dapat this 2026, maibili na natin yung mamang natin ng mas maayos na sasakyan para hindi matagtag, yung mga ganon. Kasi isip namin, samantalang iba, maayos naman tayong nagtatrabaho, sabi namin, pero bakit hindi tayo nakakabili? Samantalang yung iba, 3-3, 5-5 ang mga sasakyan nila. And then I started thinking, kasi ako naisip ko, I'll do an episode on Winner Ka Pinoy tungkol dyan na kailangan tanggalin na natin yung performative na pamumuhay, mga kaibigan. No? Yun bang okay sa panlabas na anyo, pero hindi okay sa kalooban. Ayan. Okay, so sa lahat po sa inyo na nakikinig sa Winner Ka Pinoy for the first time, maraming salamat po. May mga nag-message sa akin based on my posts on Facebook. Kasi sabi ko, I posted something that, Winner Ka Pinoy is on its 13th year. At nagtatanong sa, bakit hindi namin naririnig? I'm so sorry na hindi po umabot sa inyo yun. But I'm really glad na nagkita na tayo ngayon, di po ba? And you can always just search on YouTube, Winner Ka Pinoy. You can listen to our previous episodes on my channel, Chris Lorenzana, or on the channel of DZXL News. Ayan. So parang maraming salamat po. There's always a perfect time for everything, tingin ko. May mga tao na kapag handa nang marinig ang Winner Ka Pinoy, that's when they find it. Kasi sayang nga ng mga iba kong kaibigan, alam mo ikaw isang oras lang yung programa pero minsan masakit sa damin makinig sa'yo. I know. Kasi ako din eh. The things I say are for me too. So, we are all on a journey. So, salamat po sa inyo lahat na nag-message sa akin. And there is a very nice message na sabi ko, I promise na babasahin ko po. And so, para hindi ko po makalimutan, unahin ko na. Alright, there is a message here from Ralph Nicolay Pamatian. Gustong-gusto ko tong message niya na to kasi it told me somehow, mga kaibigan, na, Winner Ka Pinoy somehow made a difference. Sabi ni Ralph, Hi Ralph! Thank you again for your beautiful message, Okay, sabi niya, thank you so much, Ma'am Chris, for noticing my message. I am forever grateful po. Noticing my message kasi sinagot ko po yung message niya ng voice message. Okay.
Sabi niya, I'm forever grateful po. Until now, my family still listens to you po. Even my stepfather, Perlito Espiritu. Hi po. Before, we didn't have any electricity, and the only device we had was a radio that my stepdad bought. Every Sunday, listening to you became part of our family routine. Because of you, even my mom started using your words to teach us life lessons po. I will keep you updated. I'll keep you updated. Okay, hanggang doon na lang. Alright, kasi meron kaming parang agreement on something. And, Ralph, nawawala yung ibang message mo But, may message si Ralph na graduating na siya and he is taking Bachelor of Science in Agriculture, if I am not mistaken. Ralph, nabura yung part na yun ng message. Bakit kaya? And anyway, so thank you so much for that, Ralph. Messages like those inspire me to keep on. Kahit na minsan, mga kaibigan, alam niyo naman, di po ba, nangangabulol ako. Let me now start with our episode for today. Yung aking inihanda on this 11126 episode. Living in integrity. Ano yun? Na yung ginagawa natin at sinasabi at iniisip at nararamdaman ay iisa. Yun. That's how I define integrity based on how I learned also. So, in integrity po, hindi tayo performative, di ba? Hindi tayo pakitang gilas. Hindi yung nanghihina ka na, pero kailangan mag-appear ka na mukha kang malakas o matibay. In integrity is authentic, honest. Pag wala kang pera, di wag kang maglibre, di ba? Hindi ka lang maghanda ng bongga sa birthday mo kung iuutangin mo rin din naman siya. You don't have to act strong even if you're grieving, diba? If you're heartbroken. Ay, nago. Marami akong mga coaches the past year, na yun ang, pag problema talaga sa puso, ang hirap talaga minsan Yung in integrity means na if you're not okay, you honor yung pagiging hindi mo okay. Hindi kailangan mag-pretend or ngumiti, 'di ba? Or tumawa para lang iparamdam sa iba na okay ka. Kasi parang inililibing mo or isinusuppress mo yung totoo mong nararamdaman. Kaya ako iyakin ako talaga. So sometimes on Winner Ka Pinoy, I cry or I laugh. Kasi that's really how I want my life to be, 'di ba? Parang Chris, ikaw talaga, miyak ka na naman sa programa mo. Ay, sorry. There's one time, di ba, na parang may, parang nagsabi, ay, matagal na panahon na yun po. So, naalala ko na lang na may tumawag na parang, ano ba, boses ng anchor nyo? Kantok, hinahina, or something like that. Parang, ang na-trigger ako, ang thought ko na una is that, di ilipat niya channel niya, wag siyang makinig. Parang ganun yung una kong thought. But then I said, oh, thank you for calling. Although hindi ako ang nakausap niya. Buti na lang tumawag siya. At least nalaman ko na ganun pala ang dating ko on their radio. Kaya napansin niyo po, mas inangat ko yung boses ko ng konti. Wala po tayong mapapala sa pamumuhay na performance. Na may bago nga tayong sasakyan. Pero lubog-lubog naman tayo sa utang na hindi natin alam yung saan natin kukuhanin yung pambayad natin sa next na amortization, di ba? Ni wala tayong insurance, ni wala tayong emergency fund para pag may nagkasakit. So, that's performative living for me, at least. At kapag nagsisinungaling tayo sa ating sarili, nakakapagod. Nakakapagod yun. Pagod ka, hindi ka na maayos sa sarili mo, paano pa kapag anak ka, at kailangan mong maging maayos sa pamumuhay mo. Paano pag magulang ka? Paano kapag nagtatrabaho ka? Pagod ka na agad. Diba? So, yun mga kaibigan. Alright. Ang dahil ko na sinabi. Pero sana ay may nakukuha kayong inspirasyon doon mga kaibigan na parang, oo nga. Let's live an authentic life this 2026. I'll start reading your messages, dear friends.
Kasi minsan lagi ako nauubusan eh. So I will now, at saka minsan natatabunan yung ibang messages. So hello, Angelo Redaha, Lunch Sunday, Radyoman Ate Chris, mainit sa Malolos, Bulacan talaga. Nagsisimula nang maging mainit. Oh, Dan, like and share, Ka-Winner Ka-Pinoy. Thank you so very much, Angelo. Sa lahat po sa inyo, please follow us on YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. Just look for DZXL News. Ayan po. Thank you for supporting our station, dear friends. So, live in integrity para sa'yo. At hindi lang para sa'yo, para sa mga minamahal mo. Kasi pag totoo ka sa sarili mo, may lakas kang matitira para magmahal. Diba? Para makipaglaro. Para makausap ng maayos yung mga minamahal mo sa buhay. Mas magiging maayos din yung performance mo sa trabaho mo. That's the reward of living in integrity aside from nakakatulog ka ng maayos. Kaya, mga kaibigan, living in integrity is really choosing better. Hindi naman po perfect yung choices natin. May mga times na nagwa-white lie pa rin tayo. Hindi na natin sinasabi yung totoo para hindi tayo makasakit. Minsan pwede natin i-excuse yun, di ba? Kasi yung motivation mo is love. Ako minsan, ganun din naman ako. Because my motivation is love. Pero mas sa mga bagay na mas mahalaga siguro, mga kaibigan, mas magandang maging totoo tayo sa ating sarili. Sabi nga ni Shakespeare, to thine own self be true. I hope I'm remembering who said that correctly. Pero to thine own self be true. Unahin mong mas maging totoo sa iyong sarili. Alright? Para hindi performance ang buhay. Hindi yung parang, ano kaya sabihin nila? Nako, baka ano iisipin nila? Oh, nako, baka mamaya kung anong masabi nila tungkol sa atin. Hindi mahalaga sana na tignan or suriin or isipin kung ano yung sasabihin ng iba, kaibigan, di ba? Mas mahalaga kung ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili. Alright, dear friends? So in a while, I'm going to play for us a very inspiring song na lagi ninyong naririnig sa Winner Ka Pinoy. So, let's slow down habang nagsisimula pa lamang yung taon. Balikan natin kung ano ba talaga ang mahalaga para sa atin. Pare-pareho naman tayong pinapahalagan, mga kaibigan, di ba? Ang ating Diyos, yung ating pananampalataya, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating sarili, ang ating pakikipagkapwa. Di po ba? Yun, pare-pareho lang tayo ng pinapahalagahan. At doon sa ating sarili, yung ating kalusugan. Ayan. So anything na hindi in alignment dyan, baka pwede na nating iwanan, di po ba? Pwede na natin silang pakawalan kasi hindi nga sila tugma talaga. Hindi sila tugma. Hindi sila in alignment. Hindi sila mahalaga. Nagsimula na ako. Nakabigay na ako ng isang malaking bag ng aking mga damit na hindi ginagamit. At hindi sila mga lumang damit, mga damit na binili ko dati na hindi ko pa talaga nagagamit na once yung iba. And Joy, thank you for messaging me. Sabi ni Joy, ako din, give me some of your books. I will, just give me time. Ayan, so really, I'm so grateful to be able to share what could make others happy that I no longer use. Ayan, sa mga kaibigan, ako, reflect on the fact na yung mga ginagawa ba natin, yung mga pinagtutuunan natin ng pansin, ng effort, ng resources natin, gaya ng ating oras, ng ating pera, ganyan, ng ating kaisipan, are they in alignment? Tumutugma ba sila doon sa pinapahalagahan natin? Kapag hindi, we are not living in integrity. Alright, friends? So, let me play for you one of the favorite songs of Winner Ka Pinoy, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino. Noon munting pangarap, naabot kahit mahirap. Sa pagsisikap, ang karangal ay natanggap.
aking puhunan tungo sa kaunlaran. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, oh Pilipino. Sa husay mo't talino, walang di sasaludo, tapat sa tungkulin, marangal ang pagkatao. Bayani kang dakila, sa Diyos ay magtiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, oh Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwang, pagkat pag-asa nito'y nasa iyo, nasa iyo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, oh Pilipino. Dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, laging taas loob, oh Pilipino. Laging taas noo ang Pilipino. Narinig niyo sa kanta mga kaibigan, di ba? Tapat at totoo. Yun tayong mga Pilipino. Tapat at totoo. Beautiful, isn't it, dear friends? Tapat at totoo. May integridad. Thank you, Mr. Rio Ben Lorente, for that very beautiful song. Ang galing mo, bayaning Pilipino. How inspiring. Hindi po ako magsasawang patugtugid yan sa ating programa para ipaalala sa atin na merong bayani diyan sa puso natin, sa puso ng bawat isa sa atin. Kung hahayaan lang natin siyang makalabas talaga. Ayan. Alright, so dear friends, integrity. I-audit natin yung ating sarili sa ating integrity, sa ating integridad na tinatawag. Yung integrity natin sa ating sarili. Yeah. Let's ask ourselves, where have I been abandoning myself? Ayan. Where have I been betraying myself? Kasi may mga times na ayaw natin na yung mga ibang tao, pinagtataksilan tayo, di po ba? Bakit kung sino pa? Naalala ko lang yung kantang yun. Ang siyang marunong magmahal. Ano ka ba next na line nun? Ang siyang madalas maiwan na di alam ang dahilan. Anyway, ang point ko lang is ayaw natin na pinagtataksilan tayo ng iba. Pero tinitignan din ba natin yung mga pagkakataon na tayo mismo pinagtaksilan natin yung ating sarili. We betrayed ourselves. Nangako ka sa sarili mo na blank. Ang dami yung resolutions. Ang dami. 10 taon na yung resolution na yan na copy and paste. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad. O, diba? Na napagtaksilan din natin yung ating sarili. Ako din maraming beses, mga kaibigan.
Kaya kung nagagalit tayo sa iba na pinagtataksilan tayo, hindi siya totoo sa akin, ayoko na sa kanya. Imagine, no, yung pagod natin, minsan doon sa thought na ako nga rin, pinagtataksilan ko rin ang sarili ko. May mga resolutions tayo na promise, ngayong 2026, mag-exercise na talaga ako. Promise, babangon ako bukas maagang-maaga. Magja-jogging ako, magsusumba ako. May pasumba yung barangay namin. Kaso napuyat kakanood ng K-drama, kakalaro. Pagdating ng bukas, na hindi mo nga maibangon ang sarili mo, di ba? Susumba ka pa kaya? Wala na. Ang sabi mo, bukas na lang ulit. Bukas na lang. Hanggang sa December na ulit. Hindi pa rin tayo nagbabago talaga. Maraming beses, mga kaibigan, na parang naiiwanan natin yung ating sarili. We are not in integrity. Hindi tayo totoo sa ating sarili, sa ating sinasabi. Ako din, hashtag sa pool dyan. Sad, no? At may mga times na you abandon yourself para lang mapasaya ang iba, di ba? Ang dami kong coaches dati na kumuha ng kurso na hindi nila ikinakatuwa ngayon gawin sa buhay nila. Didepress sila. Bakit? Kasi ginawa lang nila yon dahil gusto nilang mapasaya mga magulang nila or ang ate nila, auntie nila na nagpaaral sa kanila. Sino nga ba yung nagsabi? Was it Carl Jung na sinabi niya na ang pinakamalungkot na buhay, I'm paraphrasing, ang pinakamalungkot sa buhay ng isang tao ay yung i-fulfill, bigyang buhay yung mga pangarap ng mga magulang nila. Yeah? Kaya kapag ang mga magulang gustong maging doktor, huwag nating i-impose sa mga anak natin yung hindi natin natupad na pangarap. Because then they live inauthentically. Mabubuhay sila na hindi totoo sa kanilang sarili. They betray themselves. They betray yung potential nila talaga. Kaya this 2026, mga kaibigan, mas maging discerning siguro. Alam mo na itong tao na to hindi mapagkakatiwalaan. Siguro, set a boundary or cut the relationship or this person's hurting you or wag na. Diba? Maging totoo ka doon sa iyong sarili. Let me check your messages, dear friends. Tignan ko kung may bago tayong messages. And so I could read all of them. Hello, my darling Janelle and Akiko. I love you both. And I miss you both already. Anyway, you're shivering there. Anyway, here it's already warm. Ayan. Okay, let me check if there's a message here. Hi, Coach! Another ouch episode. Sabi mo nga sa training, hashtag sa pool. Parang ako lahat yan. Heist. Hindi, ano to? Need ko na talaga magbago this 2026 to be true to myself. Rexy the Awesome. Hi, Rexy. I cannot recall which class you were in. Pero yes, join me in that journey of integrity, living in integrity this 2026. No more self-betrayal. Kasi betrayal exhausts eh. Imagine mo na nga lang yung ibang tao pag binetray ka, di ba, nadidepress ka, hindi ka makakain, di ka makakain, di pa makatulog, di ka makapagtrabaho, halos parang nagulo yung buong buhay mo. How much more kapag ikaw mismo ang naging, parang paano ko ba sabihin, nagtaksil sa iyong sarili, di ba? Yung sarili mong pangako sa iyong sarili, binitray mo. So that's really sad, I think, dear friends, no? At remember, yung mga nasa paligid natin are watching us. So alam talaga nila if we are in integrity or not. Kaya alam ng mga ibang tao sa paligid natin kung totoo tayo o hindi. Nagpapanggap lang yan. Hindi yan totoo. Because they know who we are, how we live. Paano pag magulang ka, your children are watching you. They're watching how you live. And they will know if yung mga magulang nila lived in integrity. Whether or not they like it, they will somehow copy some of your patterns. Kasi doon sila na-immerse Yun ang pinapangalagaan natin, mga kaibigan. Yung halimbawa na ibinibigay natin sa ating mga anak. So, na pag-asa ng ating bayan. Kaya let's live in integrity. Una, with ourselves muna. With ourselves. It's 11:30 in the morning, dear friends. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Paborito ko rin. Winner Cup Pinoy sa DZXL 558 Manila.
At ako pa rin po ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Grateful to RMN, to DZXL 558 for our 13th year this year. Imagine, first week of May 2026, 13 years old na ang winner ka Pinoy. Kung anak ko to, teenager na. Ayan, mga kaibigan. Now, another point of audit for our integrity would be integrity with money. Diyan tayo minsan laging nadudulas eh. Diyan tayo lagi minsan nagkakaroon ng maraming problema. Ugat ng maraming hindi pagkakaunawaan lagi ang pera, di po ba? Ayoko pinag-uusapan ng pera. Kailangan po sigurong pag-usapan ang pera kung nagiging ugat siya ng kaguluhan sa ating pamilya. Ang tanong siguro natin dyan to audit ourselves, if we're living in integrity, is that, am I spending to impress? Or am I spending to align with my values? Yan. So, mag-upgrade ka na sa sakyan mo. Dali-dali na kumuha ng sakyan ngayon. Luma-luma sakyan mo. And I would say, ayoko na ng may bagong amortization eh. I want to spend in alignment. Yeah. So ikaw, kaibigan, check mo rin sarili mo. Tama na sa kakagastos ng hindi kailangan para lang maging mukha tayong okay. Or may maipost tayo sa social media na, uy, okay sila. Linggo-linggo sila lumalabas. Kailangan gumagastos tayo dahil yun ang tapat doon sa ating pangangailangan. Hindi yung gumagastos tayo para lang maging impressive ang ating hitsura sa iba. Yan. Meron ako isang natutunan when I was still very young and I was Itong mga tituro ko, ito yung mga dapat kong natutunan nung bata-bata pa ako dahil it took me a long time din para magbago yung aking financial life. In fact, naging financial advisor pa ako para lang mas matuto pa. Pero ngayon hindi na. Hindi lahat ng kaya mong bilhin ay kailangan mong bilhin. What do you think, dear friends? So yun na yung philosophy ko ngayon. There were times I would be in the mall or I would be looking at something that's really beautiful. Kaya kong bilhin yan eh. Pero hindi ko mo kaya ko siyang bilhin, ay kailangan ko siyang bilhin. I don't need it. So even if I can buy it, I don't really need it. So wag na, kaibigan, di ba? Living in integrity. Alright, dear friends? Ano nga ba yun? I have a lot of quotes on money. Where's my notebook now? Anyway, this is the beauty of doing my program on Zoom. Lahat ng kailangan ko nandito. And team, I'm so grateful to you all for making this Zoom broadcast possible. Meron akong note na parang a penny saved is a penny earned. Parang ganon. Parang sisabi na yung 100 pesos na hindi mo ginastos ay 100 pesos na isube mo, na itabi mo. Yan. Diba? And it will serve you down the road. So nakakatuwa, diba mga kaibigan? So please, dear friends, baguhin na natin. Ito na, nahanap ko na. This is a Swedish proverb. Sabi, he who buys what he does not need steals from himself. Beautiful, isn't it, dear friends? Naku mga kababayan kong minamahal, he who buys what he does not need steals from himself. Pag meron tayong binibili na hindi natin kailangan, ninanakawan natin ang ating sarili. Everything is always 100% off if you don't buy it. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, Chris, sayang naman, 50% off, buy one, take one. 100% off yan pag hindi mo siya binili. So you still get to hold your money. So, yun, kaibigan, integrity in our spending. Integrity in our relationships din. Tama na yung isa. Huwag yung paiba-iba. Huwag yung Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Anyway, hanggang saan na nga ba yun? Hanggang linggo, di ba? Linggo, iba na. Wala na, nagpaalam na. Nagtaksil na. Hindi ko na-memorize yung kanta. Pero integrity in relationships. So, yourself, your finances, para walang masyadong stress. Kasi napakarami sa atin ang nagkakasakit ng dahil sa naiipong stress taon-taon. Para wala masyadong guilt. Kasi kapag kunyari may asawa ka na, may girlfriend ka pa, may guilt ka eh.
Hindi lang guilt. Hindi lang nagigilty ka, may hiya ka din eh. Kaya nga patago, di ba? Hindi mo hino-holding hand sa mall. Kunyari magkalayo kayo, di ba? At hindi lang yun, hindi lang shame. May takot din. Takot ka, baka mahuli ka, di ba? Tatakot ka, baka i-hate ka or kamuhian ka ng mga anak mo. So, integrity in your relationships. Integrity sa opisina, sa mga kasamahan natin, di ba? Kaya mananatili tayong buo. That's living in integrity this 2026. Buo ka. Walang different facades, faces yung sarili mo na iba-iba yung mukha na pinapakita mo. Totoo lang. Truth in our actions. Tapat sa ating sarili. Ang bilis na oras. It's 11:36 in the morning. Let me now check your messages, dear friends, if there are still other messages. Kasi may mga times po na nakakaligtaan ko siya basahin. Okay, let me now check. Alright. There's none yet. Let me see on our Facebook live stream. Tingnan ko po kung, wait lang Yan, nagko-close siya on its own. Ayan. Hello, Mr. Ariel Mesiano. Hello, sir. Nako, Happy New Year to you. Mr. Ariel Mesiano is the singer-composer of the theme song of Winner Ka Pinoy. Sa Winner Ka Pinoy nyo lang po maririnig yung ating kanta na Winner Ka Pinoy, which I will play later on at the end. Hello po, Ma'am Chris. Matindi po dito ang encounter between the two forces. Where have all the flowers gone? Long time passing. Yes po, yes. Naku, sana po, yung two forces na yan, sana wala nang mga ganong encounters. Pare-pareho naman po tayong Pilipino, no? Or kahit nga hindi Pilipino, pare-pareho pa rin tayong human beings. Thank you, Sir Ariel, for listening. At sa inyo po lahat dyan, sa Abra de Ilog, magandang tanghali po sa inyong lahat. From Jerry Barrientos, good morning, Miss Chris. You're so lovely and calmly brilliant too. I love watching you every Sunday. I am Jerry Barrientos from Cavite City. God bless and take care. Salamat, Jerry. Lighting lang din yan, lighting. Meron isang maliwanag na ilaw sa harapan ko. That's why I look so bright. But thank you, really. Thank you. Mr. Romel Livid, blessed weekend pa rin po, Radyo Man. At sa mga kasama, thank you so much, Romel. Mr. Ronald Tumbaga, make peace, not war. Indeed. Make peace, not war, especially with yourself. Maraming panahon sa buhay ko dati, nakaaway ko ang sarili ko. Alam niyo bakit po? Kasi totoo ako sa iba pero hindi ako totoo sa aking sarili. Sa kapag matutulog na ako, inaaway ko yung sarili ko. Hay naku, Chris, kanina nakakainis ka. Alam mo, hindi mo gusto yung taong yun. Bakit ka nakapagkwentuhan ng sobrang tagal? Ba't ka ngiti ng ngiti? Inaaway ko yung sarili ko para akong merong World War III sa sarili ko. So, yes, make peace, not war, especially with yourself. This is so beautiful, Mr. Ronald Tumbaga. Hi, Bing Damalerio, hello, and to Jonathan and to your family. Hi, Chris, happy Sunday, Winner Ka Pinoy. Pakibati sa kayatan is not feeling well. Ay, ambot na lang. Hi, Tan. You're not feeling well again. Baw, pabagsik, ha? Pabagsik. Get well soon, Tan. Ayan. Kay makitaan na naman kita sunod nga tuig. Hello, Mr. Ray Joseph Galang. Thank you for watching. Thank you so very much. At maraming salamat po sa inyong mga messages, mga kaibigan. Live in integrity. Yes. Favorite ko to na topic. Pagdating po ng pangapanahon na a-absent ako sa Winner Ka Pinoy, ito po ang ipapareplay ko lagi para paalala lamang na nakakapagod mabuhay ng hindi totoo sa sarili. I know that. I know that for a fact. Kaya matutong tumanggi, matutong magsabi ng, sorry, I'm not interested. I'm already married. Yeah. Sorry, may mga anak ako. Hindi ko yan priority. Diba? Sorry, limited ang income ko, so kahit na gusto ko man mag-invest dyan sa sinasabi mo, pasensya na. Close the discussion already. And integrity, hindi lang dun sa boundary mo, kundi doon sa pangangailangan mong magpahinga to nourish yourself. You know? Kung pagod na, pagod na. May mga kumpanya tayo na alam ko na laging merong targets. Minsan, lagi kang nag-OT. Kung may sakit ka na, di magpaalam ka sa HR nyo or something na, pasensya na hindi na ako makakapag-OT. Make rest non-negotiable. Kasi ang taong kulang sa tulog ay hindi rin magiging maganda yung performance niya. In fact, mas magiging prone ka sa aksidente or sa pagkakamali.
Kaya, yun ang integrity natin. Integridad ko to. Ito yung pagiging totoo ko sa aking sarili. That's our call, dear friends. Let's make 2026 a year of alignment. Not a year of showing off. Tama na sa kaka-show off sa Facebook, sa Instagram, sa kung saan-saan. Nung ganda ng buhay natin. Parang, minsan, isipin din natin yung, nakaka-inspire ba to sa iba? Kasi baka, alam mo yun, baka hindi na. Hayaan nating ang taon na ito ay maging taon na pagdating ng year-end at binalikan natin tong 2026 at kakanta na naman ako ng Sometimes Not Often Enough. We reflect upon the good things. Good things. We reflect upon the good things na naging tapat tayo talaga, kaibigan. Di na baling hindi tayo naging tapat sa pangangailangan ng iba, sa kagustuhan nila, pero tapat tayo sa sarili natin, sa ating pamilya at sa ating mga pangarap. What do you think, dear friends? Okay. I'm so passionate about this topic. I really, really love this topic. And because actually, mga kaibigan, itong buong conversation natin na to, usually, ganito din ang usapan namin ng karamihan sa coaches ko na depressed, na anxious, na gustong ibalik yung panahon na kung kailan nagkamali sila ng pili. Mga binabahagi ko sa inyo minsan ay drawn from their experiences para hindi na natin maulit pa. Kasi yung mga iba, they're in their 50s, like me. Yung iba, retired na. Ayaw pa rin magbago, diba? Chris, nakasanayan na kasi nila ang ganito ako eh. Nakasanayan na kasi nila na ganito ako lagi. Nakasanayan na nila na ako lagi ang nagbibigay. There's always a first time. If you want to be true to yourself. Right, dear friends? Okay? Refuse to be ordinary, the Pocket Inspirer. I want to read something from page 105. Kayo po na may mga kopya nito. Sabi ng iba, you don't even market your book. Oh nga, why don't I even market your book? Anyway po, sa mga gusto pong magkaroon ng sarili nilang kopya ng ating libro, you're helping me when you buy a copy of my book. You're helping me para makaipon ako ng pang-publish doon sa ating 13th anniversary episode na naman, na dapat ay nung 10th year pa na episode ng ating libro na Winner Ka Pinoy. Or 13th, well, anyway. Anyway, if you're buying a copy of my book, you're helping me also help others. We have scholars that we support. Elementary pa lang naman siya. So, we're grateful to be able to help. And some of you helped me. Maraming salamat. Especially to Mr. Ed Manukdok, Dr. Etchel Villanueva, Tito Danny Villanueva. You've always been so gracious to Winner Ka Pinoy. Hindi po kasi talaga ako mahingi, no? Yan ang problema ko talaga. Para bang hirap na hirap akong humingi ng tulong. Ayan. Anyway, so if you want to buy a copy of my book, bro, just let me know. It's a beautiful gift for your children, for your friends. Although tapos na yung Christmas, you know. But anyway, okay na po yun. You can always message me if you're interested. Sabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. And the quality of your thoughts impact the quality of your words. And your thoughts and your feelings go together. Meron ka na bang inisip na pangit na nakapagpangiti sa'yo? Wala. Meron ka na bang naisip na nakakapagpasaya sa'yo that made your heart ache? Wala. No such thing. Wala. Congruent lagi yan. That's why the body and the mind, they go together. Congruent lagi yan. And so kapag magsimula ka lang sa magandang quality of thoughts na ngayong 2026, I'll be true to myself. I'll feel lighter. Diba? Awat na sa mga resolutions na alam mong hindi mangyayari dahil hindi mo pinalitan yung mga kondisyon sa buhay mo kung bakit hirap ka ma-achieve yung resolution na yan. Ano yun, Chris? Ano yun? Paulit. Okay, gaito. Sabi mo, promise, ngayong 2026, kakain na ako ng mas maayos para bumaba yung cholesterol ko, mais yung BP ko, hindi na ako masyadong kakain na matatamis at matataba. Promise! Yes, pero lagi ka pa rin nasistress
At kapag nasistress ka, nagkikrave ka ng mga pagkain na matataba or matatamis or nagkakape ka lagi kapag lagi kang puyat. Pag hindi mo binago yung mga kondisyon around your life, kahit anong pangako mo that you will eat better kung lagi kang pagod, lagi kang puyat, or lagi kang nag-grocery at ang mga binibili mo ay junk food, wala pa din, di ba? Yung kondisyon, yung atmosphere, the environment didn't change. So, may mga iba na sabi sa akin, Chris, hindi ako naniniwala sa resolution, hindi naman yan effective. Hindi po yung resolution ang effective or ineffective. Tayo yung hindi effective. So, in alignment, in integrity means, pag sinabi mo, mas kakain na ako ng maayos ngayong 2026, hindi ka bibili ng junk food, hindi ka bibili ng soft drinks, hindi ka iinom kahit na nandyan siya sa harapan mo. Pipili ka ng ayos, matutulog ka ng sapat, di ba? That's the beauty of what we're doing, dear friends. That's why I'm so passionate about this kasi minamahal kong mga kababayan. Ganyan ako nagsimula noong 2013, di ba, dear friends? Yeah. Mga minamahal kong kababayan. That's how I started that time. But anyway, bago ko pa makalimutan yung gusto ko talagang i-share. Embody the qualities you seek in others. Ikaw muna, embody it. Isabuhay mo muna yung mga katangian na gusto mo na ang iba ay gawin din sa'yo or ipakita din sa'yo. Be whatever it is that you expect from anyone. Be love, be kindness, be gentleness. Be generosity, be patience, be forgiveness, be compassion, be peace, be light. This is my alignment, thought, and philosophy this 2026. Na kung ano man yung inaasahan ko na gawin para sa akin or ginagawa ng ibang tao, ako muna, ako muna. Yes, that's what I want to fulfill. At mga kaibigan, masarap talagang mabuhay dahil minamahal tayo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, diba? Andyan lagi yung mga taong minamahal ka at handang gabayan ka at handang suportahan ka. So that's the beauty of us living, right? In integrity, hindi ka nag-iisa. Siyempre, may mga tao na ayaw na in integrity ka kasi gusto ka nila linlangin eh. So magagalit sila sa'yo. If you're in integrity, let them go, let them be. Kasi winner ka eh. Ang buhay natin, mga kaibigan, hindi siya palabas. This is a one-time thing. No rewinding, no replaying. Kaya sana ay gawin nating buo, gawin nating magaan ang ating taon. At hindi kailangang flashy. Hindi kailangan na, kaingit naman sila. Hindi kailangan mga kaibigan. This is not about performance. It's about presence. It's not about the glitters. It's about your truth. Alright, dear friends? At, nako, hindi ka nag-iisa. Andito lagi ang Winner Ka Pinoy para sa'yo. Let's enjoy this very beautiful song of one of my favorite singers, our very own, Yang Constantino, Hawak Kamay. Minsan madarama mong kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y tawagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay.
di kaya ako'y bahagi. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan. Hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Hawak kamay, dear friends. Hawak kamay, hawak kamay. Hawak kamay, hawak kamay. For me, it's a very beautiful symbolism, no, na you're not alone. Na hindi, hindi siya, parang, hindi supposedly ganun kahirap ang mamuhay ng tapat sa sarili. Kasi hindi ka naman nag-iisa. Andito ako, linggo-linggo. Kasama mo, di ba? Pinapaalala sa'yo with love and with much gentleness na laging may pagkakataon para magsimula ulit. Right, dear friends? Alright, bago po ako magtapos, ngayong 2026, mga kaibigan, hindi naman tayo tinatawag para mas galingan pa. Siguro tinatawag tayong mas maging tapat. Yan. Hindi kailangang maging mas maingay, mas mabilis, mas impressive. Mas pipiliin natin yung ating integridad kesa sa ating itsura siguro o yung nakikita ng iba. Hindi natin susukatin ang ating sarili batay sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa atin. Or kung ano yung nakikita ng iba tungkol sa pamumuhay natin. Kundi susukatin natin ang ating sarili kung gaano tayo katapat doon sa ating mga pinapahalagahan, yung ating mga core values na tinatawag. Yung mga bagay na naiisip natin at pag mag-isa lang tayo, you sigh a sigh of relief na, that was a beautiful day. Thank you, dear God. Wala akong nilinlang na kapwa, nakapagsilbi ako ng tama. You know? Hindi tayo magpapanggap na malakas kung hindi naman totoo. Kung pagod tayo, di ba? Hindi tayo mahihiyang magsabi na kailangan natin ng tulong. Help me please. Gaya ng humingi ako ng tulong sa inyo ng pandemic. Help me help others, please. Hindi natin mamadaliin yung ating tagumpay. Hindi natin shortcut. Hindi tayo mangsa-scam ng kapwa para lang mas yumaman tayo ng mabilis. Hindi paligsahan ang tagumpay, kaibigan. What do you think, dear friends? Hindi kailangan contest. It stresses me really, sorry, if I'm in meetings or if I'm in conversations at ang laging usapin is money. Is it always just money? I know money is important, pero pera na lang ba talaga lagi? Can't we talk about something else? Kaya at least ito, sa Winner Ka Pinoy, I have the whole hour. Kaya pwede akong mag-topic ng hindi about money. Isa lang siya. It's just one aspect of our lives. Tumanggi nang hindi kailangang magpaliwanag ng sobra. Don't over-explain. Hindi ako po pwede. That's it. You know? Thank you. But I'm not interested. So sorry. Or you don't even have to say sorry, di ba? Hindi kailangang paano ba? Hindi performative yung 2026 kasi mas igagalang mo kung ano yung pinoprotektahan mong totoo talaga. Usually, ano yon? Your health, your finances, your family, the future of your children.
At syempre, wag na nating pagtaksilan yung ating mga sarili. What do you think, dear friends? Wag nang mangangako nang hindi tinutupad kasi masasanay ka eh. Masasanay ka na lahat ng pangako mo sa sarili mo hindi mo tinupad. So hanggang sa on the day of our death, we'd look back to our lives. Sabihin natin, Diyos ko, wala akong natupad sa pangarap ko sa sarili ko or sa pangako ko sa sarili ko, you know. So let's keep our promises to ourselves. All right, dear friends? Awat na, Chris. Awat na. Masyado nang masakit ito. So enjoy this very beautiful song of our very own Mr. Ariel Consejal Mesiano. Totoo ba ang puna nila sa atin? Tayo raw mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na, naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy. Hello, Tita Karina. Thank you for your message. Thank you again, Miss Kyle Dangate, Mr. Erwin Makatangay, Miss Leda Miranda, Miss Joel Caran, and Mr. Wilson Abrea for assisting me today. Thank you. May kakayahan, kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! Nako, sabayan niyo na po ako mga kaibigan. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!